Nagulantang ang lahat sa post ni Rachel. May iba na nga ba? Roel at Rachel hiwalay na. Yan ay sama-sama nating tutukan mamaya mga kalingap, at kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng reaction video, paki-like at subscribe, para lagi kayong updated sa susunod kong mga uploads. At salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta kay Kuya Val Santos Matubang at Idol Kalingap Rab. Paalala, panoorin at tapusin ang video na ito, para malaman mo kung ano ang nilalaman nito bago mag-comment. Ngayon balik tayo sa topic. Pero mga ka-erts, bago tayo mag-judge, linawin natin agad. Ito ay reaction at pagbasa lamang sa mismong sinabi ni Rockhela. Walang dagdag, walang bawas, at higit sa lahat, walang paninira. Ngayon, para sa mga bago sa channel, ang Rockhela ang kauna-unahang love team na nakilala sa ilalim ng Kalingap. Maraming taon, maraming alaala, maraming sumuporta. Kaya hindi maiiwasan na mabigat ito para sa fans at sa buong community. Kaya eto na, isang post ang inilabas ni Rachel Morales na diretsahang naka-address sa kanyang mga supporters. At sa unang pagbasa pa lang, ramdam mo agad na hindi ito simpleng statement, ito ay galing sa pagod, sa damdamin, at sa mahabang pananahimik. Mahalagang linya agad. Ayoko pong paasahin pa kayo. Diyan pa lang mga ka-erts, marami na ang napaisip. Hindi galit, hindi paninisi, kundi isang pagiging totoo, kahit masakit. At malinaw din niyang sinabi. Walang third party na involved. Personal na desisyon. Pagod lang, at piniling maging tahimik. Kaya bago tayo gumawa ng sariling kwento, pakinggan muna natin ang mismong kwento ng nagsalita. Ngayon mga ka-erts, balikan natin mismo ang nilalaman ng post ni Rockhela, dahil dito talaga nag-ugat ang lahat ng emosyon. Sinimulan niya sa isang napakasimpleng linya pero sobrang bigat. Ayoko pong paasahin pa kayo. Para sa isang taong minahal at sinuportahan ng isang buong community, hindi madaling sabihin yan. Ibig sabihin, matagal na niyang kinikimkim ito. Maraming beses niyang pinag-isipan, at dumating na siya sa puntong kailangan na niyang magsalita, hindi para sa ingay, kundi para sa katotohanan. Sunod niyang sinabi na kung walang magsasalita, siya na lang ang gagawa. Ibig sabihin nito mga ka-erts, ayaw niyang manatiling nakabitin ang mga tao. Ayaw niyang umasa pa ang fans sa isang bagay na hindi na sigurado. At dito papasok ang pinakamahalagang punto. Hindi ko po kayang sikmurain ang paasahin kayo na magiging okay pa ang lahat. Napakasakit pakinggan, pero napakatapat. Mas pinili niya ang masakit na totoo kaysa sa magandang kasinungalingan. Inamin din niya na naging mahina siya, at humingi siya ng sorry. Hindi para magpaawa, kundi para ipakita na tao lang din siya, napapagod, nasasaktan, at may hangganan. At malinaw na malinaw niyang nilinaw. Walang third party. Walang ibang taong sumingit. Napagod lang. Hindi ito kwento ng pagtataksil. Hindi ito kwento ng panloloko. Ito ay kwento ng 2 taong pilit iniingatan ang sarili nilang buhay. Kaya mga ka-erts, dito palang masasabi na hindi ito simpleng hiwalayan. Ito ay isang desisyong dumaan sa mahabang katahimikan. Mga ka-erts, dito na natin mas mauunawaan kung bakit sobrang bigat ng post na ito para sa marami. Ang Rockhela kasi hindi lang basta love team. Sila ang kauna-unahang love team na minahal, sinubaybayan, at sinuportahan sa ilalim ng Kalingap. Ibig sabihin, kasabay nilang lumaki ang community, kasabay nilang bumuo ng alaala ang mga supporters. Kaya nang mag-post si Rachel, hindi lang ito tungkol sa dalawa. Damay ang buong komunidad. Damay ang mga naniniwala. Damay ang mga umasa. Mapapansin nyo rin mga ka-erts, walang binanggit na galit si Rachel. Walang paninira kay Roel. Walang paratang. Sa halip, puro pag-ako at pag-intindi. Isa sa pinakatumatak na bahagi ng post ay ito. Dahil kung patuloy po naming itatago ito sa inyo, pare-pareho po tayong hindi makakausad sa pansarili nating buhay. Iyan ang linya na tumatagos sa puso. Dahil ipinapakita nito na hindi na lang dalawa ang apektado, kundi pati ang mga taong patuloy na umaasa na magiging okay pa ang lahat. At dito rin niya inilagay ang hangganan. Pinili kong intindihin naman lahat, kaya lang may hangganan din po. Ibig sabihin mga ka-erts, may mga laban na hindi na kailangang ipaglaban sa harap ng kamera. May mga relasyon na mas piniling tapusin ng tahimik kaysa sirain sa ingay. At ulitin natin, malinaw. Walang third party. Walang ibang taong sinisisi. Pagod. Personal. Desisyong hindi madali. Kaya masakit ito dahil unang beses, at dahil unang minahal.
Mga ka-Erts, matapos lumabas ang post ni Rachel, natural lang na sumabog ang emosyon ng supporters. May mga nalungkot, may mga napaisip, at may mga tahimik na lang na tinanggap ang nangyari. Mapapansin natin na hindi galit ang nangingibabaw, kundi kalungkutan. Bakit? Dahil malinaw sa post na walang sinisisi, walang inilalaglag, at walang ginagawang kontrabida. Marami sa fans ang nagsabing, masakit pero mas mabuti na ang totoo. Salamat sa pagiging tapat. Respeto na lang sa desisyon nila. At dito papasok ang isa pang mahalagang punto, hiningi mismo ni Rachel ang no bashing. Ibig sabihin, gusto niyang matapos ito ng maayos, hindi na didagdagan ng ingay at gulo. May ilan mang nagtanong kung may iba na ba, pero malinaw naman ang sagot sa post, wala pong third party. Kaya mga ka-Erts, bilang community, mas mahalaga ang respeto kaysa chismis. Kung talagang minahal mo ang Rockhaila bilang love team, ang huling suporta na maibibigay mo ay ang pag-intindi sa desisyon nila. At dito natin makikita ang maturity, hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay kailangang magtapos sa galit. Sa huli mga ka-Erts, malinaw ang isang bagay. Ang Rockhaila ay maaaring hindi na magkatuloy bilang love team, pero hindi mabubura ang naging bahagi nila sa Kalinga history. Sila ang una, sila ang nagsimula. At sila ang nagpakita na may mga kwentong totoo, kahit masakit. Hindi ito kwento ng paninira. Hindi ito kwento ng pagtataksil. Ito ay kwento ng 2 taong piniling maging totoo kaysa magpanggap. At sa mga supporters, tandaan natin, ang tunay na pagmamahal ay marunong umintindi. Ang tunay na suporta ay marunong bumitaw kapag kailangan. Maraming salamat Roel at Rachel sa mga alaala. Maraming salamat sa Rockhaila na minsang nagbigay saya at inspirasyon. At para sa lahat ng nanunood, respetuhin natin ang kanilang desisyon. Dito nagtatapos ang kwento, hindi sa galit, kundi sa pag-unawa. Anong masasabi nyo dito mga kalingap? Ito ay isang reaction video lamang, kaya pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At lagi ko itong sasabihin sa inyo na, suportahan po natin si Idol Kalingap Rab at Kuya Val, dahil dito kinukuha ang mga gastusin, tulad ng pabahay, allowance sa mga beneficiaries, sahod sa mga kasamahang K-Boys at iba pa, at hanggang dito lang po muna si Kalingap Kuya Er's latest update ngayong araw mga Kalingap, at huwag kalimutang mag-like at subscribe at e-on ang notification bell for more updates. Maraming salamat po mabuhay tayong lahat, to God be all the glory. Maraming salamat mga Kalingap supporters sa panonood ng ating video. Huwag kalimutan na ang tunay na pagtulong ay hindi na susukat sa laki kundi sa taos pusong pagbibigay. Patuloy nating suportahan ang Team Kalingap sa kanilang mga proyekto para sa mga nangangailangan. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like, share, at subscribe para mas marami pa tayong ma-inspire na tao. Hanggang sa susunod na episode, lagi niyong tatandaan. Dito kay Kuya Ers, kwento ng kabutihan at inspirasyon ang bida. God bless mga Kalingap.